Ano po ang naging reaction niyo po dun sa mga pahayag nila na yun? Ganito lang tanong ko sa sarili ko, Paps eh. Ako hindi ko pinagtatanggol ang ka-business. At saka, di ba, sabi nga nila ako ubod ng sinungaling. Kasi, ganun ang pinapalabas nila dahil ayaw ko nga talaga magsalita. Pero, ito lang ang ano eh. Alam mo naman, di ba? Doon na sila galing sa ka-business house. Ayaw niya na doon, stress. Totoo talaga sinabi niya yun, Pab. Ni Stong sa akin. Alright. Hindi na ako makaupo ah. Paano mamawala yung tiyan na to? Ano lang yan, gusto mo ba mawala yung tiyan? Huwag ka muna kumain. Huwag muna kumain. Hindi nga hirap naman nun. Tingnan mo ako, grabe yung pagpahit ko, kondisyon yung katawan, at medyo maganda ang running condition ng katawan. Kasi ano ginawa mo, kaya mo? yun lang, kunti-kunti lang kinakain ko. Konti-konti lang. Tapos puro prutas lang. Prutas? Oo, prutas. So, halimbawa, kakain ka sa umaga, isang kanin lang, tapos puro prutas, kung ano yung ano. Tapos pagdating naman ng tanghali, isang kanin lang, tapos sa gabi, hindi na ako kumakain. Ganun, sa Prutas gabi? lang din ako. Napakagandang katawan mo, magaan. Oo. Parang gusto kang lumipad yun. Teka, may nagkakaliskis dito. Galis dito. Kaya po, halika dito. Ba't kang kakaliskis ka dyan sa daan? Pakita ka muna sa vlog. Ano ko to? Pakita mo nga, Kuya Nok. Pakita mo, sige. Lubong. Ano po? Ano yan? Nagano ko lang isda. Pambira. Damulag ang pangalan, damulag. Uy, wag ka dyan magkano matapong ba yung kaliskis ba? Pambira itong iskantor na to. Malaki yung ano ko eh. Ha? Malaki. Malaki yung lababo mo? Pambira, nagkakaliskis na, no? Gaya mo. Nagprito na, nagprito. Oo. So yun na mga kapapi, mga ka-business, yun na marahil napanood nyo na nga po yung vlog ni Papa. At ito po, kasama natin si Kuya Damo. Bati ka naman sa vlog ko, Kuya Ano Damo. po mga kapapi, mga ka-business, magandang hapon po sa inyo lahat yan. Saan man kayong paling ng mundo. Ayan. Andito rin si Kuya Bornok, si Inspector. Yes po mga ka-business, mga kapapi. Ayun, pagpalang araw po sa ating lahat. Ito po, in the house. Po, ayun na, si Kuya Damo po ay nagpalit na rin ang kanyang pangalan. Ano yung pangalan mo, Kuya Damo? Kuya Damulag Official. Kuya Damulag Official, mga kapapi, mga ka-business. Na po, ayun na, punta dito si Kuya Damo. At ayun, panoorin niyo po yung vlog ni Papa. No? At samantalin na rin natin yung pagkakataon na ito. Kumustahin natin si Kuya Damo na patungkol naman dun sa pagbuwag ng kagwang ni Papa ka-business. Ano, kamusta ka naman nung nalaman mo yon na buwag na po yung kagwang? Sa akin, talagang noon pa naman talaga. Hindi ko na inasahan na mangyari ito na aking mga ini-speak na naging totoo. Kasi simula pa lang talaga ang pagpaplano ni Kuya na tungkol sa buo ng kagwang. Marami na akong narinig sa kanila na ganun. Hindi pa nabuo ang kagwang. Kumbaga parang sabi ko parang nahirapan niya dahil ito si Kuya. Pero siyempre natutuwa ako dahil nabuo yung plano ni Kuya. Yung pagbuo ng kagwang. Pagbuo ng kagwang. Pero ako, yun nga, dahil dun sa mga bagay-bagay niya na nakita ko yung tuwa, yung saya, at saka sobrang saya talaga anong nabuo ang kagwang. Dito, nagkaroon kami ng kanya-kanya ng channel. Ngayon, sobrang natutuwa ako na ganun, pasalamat ako kasi napunta ako sa ka-business. Dito ako natuto nung tinatawag na pamilya, pagkakaroon ng pagkakaisa, kahalagahan ng mga pangako ng bawat isang tao, yung kailangan matagumpayan yung mga pagsubok, mga ano, doon ko naramdaman kasi wala naman ako noon eh. Pagmamahal sa kapwa, wala ako noon. Tapos yung nung naramdaman ko na, sabi ko, ito na yung tunay ng pamilya kaya dito. Ngayon, ang doon ngayon, dito na natin sa halos tumagal dito na nagkakaroon ng katotohanan yung mga nangyayari na
iniisip ko. At tanong ako sa iyo, Pap. Napanood mo ba yung mga vlog ko? Mga vlog mo? Oo. Hindi ako nakakapanood ngayon eh kasi tawag dito, buntis si Mrs. Yung busy ako sa pa-check up, luto, laba, linis ng bahay. Magaling na magluto yan. Magaling na ako magluto. Hindi ako nakakapanood kaya mo eh. Tapos check up ni Jam. Minsan na lang ako nakakapag pagka yung mga scholar ko, yun yung na babalik-balikan ko. Pero yung sabihin mo yung sa mga bago, yung minsan nakakapag-scout kami kasama ko si Boss Dave. Pero madalang kasi nga sobrang asikaso ko kay Jam ngayon na kapapi, lalo na mababa yung kanyang inunan. Ganun? Mababa yung kanyang inunan eh kasi 4 months and a half pa lang eh. Okay. So sabi ng doktor, tataas pa naman daw yun. Pero ang sabi naman nila mama, pagka mga 5 months, 6 months, 7, ganyan, pwede daw po ipahilot. Kaya hindi ako nakakapanood ng mga vlog nyo, pasensya na kayo. Okay lang po kasi doon kasi sa kanina pag-vlog namin po yan. Ba't na ba yung mga binablog mo? Mga kung ano lang doon sa akin, sa biyahe ko, sa ngayon mayroon akong ito kasi dapat uwi na nga ako, buti nga sabi kasi doon sa sabihin ko sana kanina kay Kuya yung mga vlog ko na siyempre nagagamit ko yung ka-business official doon sa mga vlog ko na siguro kung mapanood mo yon yung mga yung sagutan namin tungkol doon sa bagay na parang hindi ako angkop sa mga sinasabi. May nakipagsagutan ka? Oo. Kanino ka nakipagsagutan niya? Kasi mayroon ako napanood sa vlog ni Stone. Ni kay Stone? Opo. Patungkol dun sa pagbor ng kagwang. Ganun ba? Pero ito, humingi po ako sa inyo na pasensya kasi nagagamit ko nga yung ka-business. Hindi, sa amin okay lang yun. Kaya mo, yung ka-business ka, okay lang naman yun eh. Kagwang lang naman ang binawag eh. Ayun. Sige. Ano nangyari sa inyo kay Stong? Nag-anuhan kayo sa vlog nyo? Yun, Hindi na rin kasi ako nakakapanood eh. Shoutout din kay Stong. Hindi na ako nakakapanood ng mga vlog. Kahit yung kay Papa. Hindi ko na rin napapanood po. Talagang busy, mga kapapi. Pagod. Tapos medyo nag-a-adjust pa ako. Lalo na nga, syempre, from binata, asawa, nasa adjustment phase pa ako. Medyo naninibago pa ako. Ano na pagkagabi. Sa gabi nga, hindi rin nakakatulog si Jam pagka hindi ako katabi. Gusto niya magkatabi kami. Tapos pagka magkatabi kami, kailangan patay na yung cellphone. Kasi bawal siya magpuyat. Kaya talagang wala akong time, mga kapapi, na manood ng mga ibang vlog. Pasensya na talaga po. At madalang rin ako nakakapag-upload. Dati 2 beses sa isang araw. Ngayon, yung mga every other day ako nakakapag-upload. Bihira na lang yung daily vlog. Kasi talagang adjustment talaga. So yun, awakan mo tong mic, kuya mo. Ano ba nangyari? Tsaka talaga, magsasabi na naman yung iba na pumunta ako dito, nagsumbong sa inyo sa ganyang bagay. Hindi po. Ang sadya ko talaga kasi ginagamit ko ngayong ka-business doon sa aking pagbablog. Ang gusto ko lang kasi kung mapapanood ninyo, hindi na kayo kasi baka sabihin bakit ba si Kuya Damo, bakit ginagamit niya yung ka-business official, pati ako, pati yung papadis, tapos hindi lang na namin alam. Kasi sa pagkaalam ng mga tao, wala na nga ako sa ka-business. Ganun ba? Opo, kaya ako talaga yun ang ko sana kanina kay Kuya, kaso lang baka pagalitan niya ako kasi ayaw ni Kuya yung ganun eh. Nag-aaway kami kasi ang turo ni Kuya sa amin, magmahalan na bilang magkapatid noon, na walang samahan ng loob kasi hindi naman ganyan yung tinuro ni Kuya sa amin eh. Ang gusto niya yung payapa, yung pagmamahal na walang away, kasi hindi naman kasi ang pinapairal kasi ni Kuya hindi naman ganun eh, pagmamahalan eh. Di ba? Alam naman natin yun. Ibig sabihin, nag-away-away kayo? Sasagutan lang kami doon sa parte ng kasi ang napapanood po kasi doon na Paps. Hindi rin kasi angkop doon sa mga sinasabi ng Kuya. Dapat hindi na ginaganon si Kuya.
Ano bang mga sinasabi po nila? Eh, Sino-sino po ba yun? Ba't sabi mo madami nila? Sino-sino po ba? itong sila ni Papaya, Junjun, Sino pa po? na Tatlo sila? Opo. Nagsabi si Junjun mismo dun sa kanyang pahayag na ang kagwang daw sa kay Bay nagsimula. Kay Kuya Bay. Oo, si ano. Tapos sabi ko, sa isip ko, paano naman si Kuya? Ay siya man nagbuo ng kagwang, paano napunta kay Junjun, kay Papaya? Na siya daw ang pinanggalingan ng kagwang. Mm. Tapos, So, siyempre, ako naman, ano naman ako doon sa, binabaliwala ko yun dahil, siyempre, kung yun ang gusto niya eh. Pero kung hindi ako angkop doon, na sabihin niya na hindi sila komportable sa bahay ng kabisnes. mm. Dahil mahirap daw na nakikitira ka Mm. sa loob ng isang bahay na lahat gagawin mo ng pakisama. Ang Apo. lahat na, ibig niya sabihin, lahat na ano niya, kilos, kailangan makisama. Opo. Ang tanong ko nga doon, totoo ba yun ang sinasabi niya? Kasi Opo. sa nakikita ko lang dito, ano po mga kapapi, na saksi naman ako kahit na, kasi, di ba ikaw nagme-mission ka naman, Opo. lagi na ano. Nakikita ko kasi na sinasabi niya, nahirapan daw siya na nakaka-stress daw. Sino po ang nagsasabi Si niya? Stong. Si Kuya Estong naman. Si Stong ang nagsabi na, Mm. nagsabi Mm. na Takay papa mo. hindi siya Saglit lang kayo mo ah. Okay. Si Boyet kasi. Oh, behave ka lang Boyet. Oh, sige, tuloy po. Tapos, Si Kuya Estong po ang nagsabi na Oo. na hindi siya komportable. oo, dahil sa ano. Sa naisip ko lang alam, kung sa tutusin lang, Pap, nakita ko naman yung lagay niya eh. Paano hindi siya mahirapan kung sa tutusin lang na puro ang kadahilan niya, high blood siya. Na makisama siya na natulog nga lang siya umaga hanggang hapon. Tatawagin nga siya ni Kuya, katwiran niya, high blood siya eh. Hindi siya makapagos, hindi siya kasama eh. Sa totoo lang talaga yun. Mga kapatid. Hindi ko inaano, pero totoo yun. Mahirapan daw siya makisama, hindi ba siya makakatrabaho. Maano daw siya, tawag na ito, na-stress. Ngayon, ang reaksyon, ito po yung reaksyon ni Taong Gala dun sa kanyang sinasabi ni Istong. At Pati si Sir Taong Gala nagre-react na rin. nakipag-react. Kasi ang sabi ni Taong Gala, sa sabi ni Istong daw, Mm. ang kabisnes daw ang pilyo. Sabi ni Taong Gala. Taong Gala. Kaya nag-react ako doon. Opo. Ano po ang naging reaction niyo po dun sa mga pahayag nila na yun? Ang reaksyon ko doon, hindi nga totoo eh. Walang katotohanan eh. Ganito lang tanong ko sa sarili ko, Paps eh. Ako hindi ko pinagtatanggol ang kabisnes. Mm. At saka, di ba, sabi nga nila ako, ubod ng sinungaling eh. Kasi, ganun ang pinapalabas nila dahil ayaw ko nga talaga magsalita. Pero, ito lang ang ano eh, ikaw Pap, ako nagpapasahod, di ba? Alam mo, ako si Kuya Kabisnes. Pag Opo. nag-iisip ako, siyempre, i-distribute ko kagad yun para magkakaroon tayo ng trabaho. May mapapakain ako sa inyo. Siyempre, ako nagpapasahod sa inyo. Mm. Diba? Sino ang mag-iisip? Sila kailangan doon, sa loob ng kwarto lang. Diba? Siyempre ako. Opo. Si Kuya ang mag-iisip. Kasi siya nagpapasahod eh. Mm. Opo. Tapos, in-distribute lang ni Kuya kaagad ka-business yung naisip niya. Mm. Kahit labag sa kalooban ng mga kagawang. Labag daw sa loob nila. Oo, kaloob daw sa kalooban ng kagwang. Apo. Ang ano sabi ni Stong, yun din at inulit din, inireaksyonan din ni Taong Gala. Sila yung ano. Doon ako nag-react na walang katotohanan naman. Kung halimbawa naman ang totoo yun, ang gano'n na sinasabi na, sino ba ang nagpapasahod? Apo. Sino ang nagpapakain? Kung hindi kaya mag-iisip si Kuya, mayroon ka kayang ipapasahod doon sa tao at mayroon kang ipapakain doon. Apo. Hindi, kasi Hindi tama ba? naman din naman. Kung tayo, halimbawa, ikaw, halimbawa kayong dalawa ni Kuya Bornok, no? Kuya Nok. Oo. Halimbawa, ako si Papa. Siyempre, bilang vlogger, ang trabaho naman natin dito, di ba mag-vlog, mag-mission. Ako, mag-iisip talaga ako niya ng ruta natin. Saan tayo pupunta. Di ba? Oo. Tapos, kayo, chill muna kayo dyan o maglinis.
mga basic na gawain, 'di ba? Yun naman po ang ano, pagka wala na, di tambay na. Maya kain na naman. Siyempre ako, pag may naisip ako, tara, punta natin yung ganito, ganyan. Yun talaga yung tama doon. Yun daw ang labag sa kalooban ng kagwang. Ay, labag sa kanila? Oo, labag sa kalooban ng mga kagwang. Bakit daw? Kahit daw labag sa kalooban ng mga kagwang. Ayun na nga iniri ako doon eh. Hindi daw, papanoorin mo yung mga sinasabi. Sabi reaction din ni, ng tao. Sabi na yung idol Idol ko sa taong gala eh. Idol mo siya? Oo, idol ko eh. Oo. Kasi sabi lang sa'yo kasi yun ang reaction niya dun sa mga sinasabi ni Istong. At nabanggit niya dito, sa pag-react niya nga, sinasabi daw ni Istong na ang ka-business ang failure. Sabi ni... Ang reaction ni taong gala. At saka, sino ba po nagsabi nun? Bukod kay Sir Si Istong, TG? si Istong daw ang nagsabi na lakas loob daw ni Istong, may tapang na sinabi ni Istong na ang ka-business ang failure. Bakit daw po failure si Papa? Hindi ko lang alam sa kanila bakit gano'n yung ano nila. Kasi, eto ba, mayroon ako dito, mapapanood mo kung mapapanood ko sa'yo. Sabi niya, ang tapang at ang lakas ng loob ni Istong. Atapang. Atapang atao? Oo, na may tapang daw na sinabi ni Istong na ang ka-business ay failure. Ikaw ba, Kuya Damo, ano bang nung nag-vlog si Papa na yon, anong pumasok sa isip mo nung sinabi ni Papa na abolish na yung kagwang, tanggal na yung kagwang, na wala nang kagwang, failure yung kagwang, anong pumasok sa isip mo? Tama yun at ganito yun. Kasi sa isip lang, pag sinabi kasi failure, walang kwenta. Kasi kung sa kanila, si Papa ang failure, yun yung naisip nila. Ayun, naisip pero nila. ikaw po, ano po ang naisip mo nun? Ikaw muna siguro, Kuya Bornok, ikaw, anong naisip mo nun nung time na yun? Yung tinano naman ni Kuya, yun yung tinanggal yung kagwang na yun, yung marinig ko kay Kuya, di okay naman. Kasi kita naman wala na kasing silbi. Kasi ang kaya nga ginawa yung kagwang kasi para maging katuwang. Pagka nagmi-mission, pagka may mga kumbaga tuwangan ba? Di ba? Tuwangan. Magkatuwang sa kahit anong sitwasyon, sa lahat ng bagay. Kasi kagwang ka at yun yung kailangan nating gawin dapat. Hindi naman na mabubuo yun Hindi na mangyayari yun. Kasi wala na, umalis na Di ba? Umalis na. Sila yung kumbaga pangarap yung pangarap natin na magbubuo tayo ng isang compound, na sama-sama tayo doon. Lahat ng kagwang, kuya ate, doon sa isang compound na yun, tag-iisa tayo ng mga bahay. Paano pa mabubuo yun? Di ba? Di tanggalin na lang yung kagwang. Tama rin naman si kuya. So, yun yung ano mo nun, yung naramdaman mo nun time na yun? Oo, na wala na ano pang magagawa na kahit anong alam mo, habol-habulin yung desisyon nila. Yun ang desisyon nila. Si kuya naman, ginagalang ni kuya yung desisyon nila. Opo. Di ba? Ikaw po, Kuya Damo, ano pong naramdaman mo nung time na yun? Sa akin na rin naramdaman, talagang walang akong nakita na mali sa ginawa ni Kuya. Bakit po? Kasi wala sino pang maging kagwang? Ay lahat na tumalikod na Di ba? Sino pang maging kagwang? Ito pa nga sinabi ni ni Istong nung tumawag ako sa kanya tumawag po kayo sa kanya? tumawag ako sa kanya Doon sa kanya, sabi ko, Tong, sabi ko nga sa kanya, meron sana akong sabihin sa'yo. Ano yun, Kuya Damulag? Sabi nga ganyan. Dahil sabihin sana ako sa'yo na reaksyonan ko ba yung nireaksyonan ko yung kanyang vlog. Kasi ano pa yun yung vlog niya, nireaksyonan ko. Opo. Yun sana sabihin ko sa kanya. Kaso sinabi niya, pumunta ka doon sa kanila ni Bay at Junjun, nasa Bulacan sila. Ang taba na ngayon ni Papaya. Yung ganun. Bakit? Talaga, parang wala na siyang sakit. Yun ang sinabi talaga sa akin, Pap. Parang wala na siyang sakit. Sabi ng gano'n. Bakit? Ano ba kay Junjun, kay Papaya? Basta lang, pumunta ka doon kung kasi ito si Bornok, sabi niya ganyan, di ba nandun sa Falcon, si Junjun at si Papaya,
Si Junjun pala sa Papaya na sa Falcon, tapos ito si Burnok dito, di ba? I-swap sila. Sabing ganyan. Alam mo naman, di ba? Doon na sila galing sa ka-business house. Ayaw niya na doon, stress si Papaya. Gusto niya magpatiwakal. Totoo talaga sinabi niya yun, Pab. Ni Istong sa akin. Bakit gusto magpatiwakal? Grabe naman. Di ba? Paano hindi... Tapos, sabi ko, ganun. Pumunta ka doon. Sabi niya ganyan. Okay na, ang dami na naging sponsor. May pumunta nga dito sa akin. Sabi ko, ganun ba? Ibig sabihin, umangat na yung ano nila. Sabi, oo. Sabi ngayon, okay na si ano ngayon, si Papaya sa Junjun. Ang taba na nga eh. Parang wala na nga sakit. Sabi ko ganun. Kaya pinasok ko yun. Sabi ko, gusto mo ba din na magkaroon tayo ng maraming views? O kaya ano, sabi ko sa kanya, awayin mo ako. Sabi ni No. Sabi ko, awayin mo ako at saka yung ka-business para magkaroon tayo ng maraming views para ano tayo. Sino nagsabi nun? Ako. Ikaw nagsabi? Sinabi ko talaga yun. Tapos? Pero hindi nakalimutan kong sabihin. Yun na, kasi di ba, moto naman yun na pagka gusto mo umangat ka, awayin mo ka-business. Kahit siya mismo nagsasalita dito, nandito ba siya eh. Di ba? Di ba? Naging moto na natin yun, di ba? Sa bagay, lahat naman, parang naging biruan po kasi yun nila eh. Nung nandito pa sila, siyempre may mga unang umalis. Tapos, ang naging biruan ng mga natira dito, awayin mo si kuya, o para pagka hindi magkabis ka. Ganun ang naging asaran nila dito. Tapos, yung pagkasabi ko po nung ganun, ano nangyari? Nakaang mali ko doon, kapapi. Yung sinabi ko na, sinabi ko na, huwag mong tumutong damdamin baka mamimaya tutuhanin mo eh. Kasi naisip ko, wala na nga siya dito, di ba? Parang, yun ang nakalimutan ko na sabihin sa kanya, itong joke lang yun. At saka, hindi ko naman inaasahan na isasabi niya yun doon sa kabila. Kumbaga, sa kabila po? Kay Junjun. Apo. Kaya nung first vlog niya sa Maldita, ako yung laman eh. Kaya mataas yung views. Ayaw daw nila magkakaroon ng views ang kanilang vlog. Pero, kaliwat kanan ang upload nila. Doon sa na ako ng talakay na ubod ako na sinungaling, gumagawa ng kwento. Paano maging sinungaling yung totoo? Ano ba yung sinabi mo kuya mo na sinungaling ka daw? Dahil mula pa na doon, hindi ko alam eh kung anong mga sinungaling daw na ginagawa ko. Marami daw ko, nawawala daw yung cellphone ko. Hindi daw totoo na ganun. Na ang dahilan ko, nawawala na yung cellphone ko, ganyan. Tapos mamaya-maya, nandyan na naman. Sabi ganun. Basta yun ang mga sinasabi nila. Kaya nga sinasabi ko kanila, yung mga sinasabi ko, puro daw kasi nung alingan. Opo. Oo. Kaya, bakit po kayo nag-away-away na nung time na ganyan pala nangyari? Kasi nga, ganun pala yung sinasabi nila kay Papa sa ka-business. Kaya ngayon nga, ano po bang sinasabi nila na na hindi mo nagustuhan sa ka-business? Ano ayun yung na mga nga, sinasabi nila? yun na nga, ang number one din nun na ko kay, sa nalaman ko kay Istong. Yun nga, ayaw na talaga nila na tumira daw dito kasi nakaka-stress. Stress daw, sabi ganyan, parang gusto ni Papaya magpatiwakal. Ganun ang ayun dun sa kay Istong mismo. Tapos ito naman si Istong, ayaw na din niya tumira dito sa ka-business house kasi stress din siya dahil hindi siya makakilos sa mga kanyang gustong gawin. Ganon. O kaya doon ako nag-react tapos Ano sabi mo po doon sa sabi ko, hindi naman totoo yun eh. Ito nga yung mga sinasabi nila noon, kaya sa tutusin lang sabi ko, mas maganda ngayon na binuwag yung kagwang. Kasi wala din naman patunguhan kasi mula pa noon naman, sabi ko, may plano na sila talaga eh. Hindi pala Hindi na ako makapagsabi na kay kuya na, kuya, yung mga bubuhay mo ng kagwang, may mga plano na rin yan na pagdating ng araw. Kasi dito, di ba, nag-uupo kami dito. Sabi na, sige, lang tayo, magbubuo lang tayo, doon lang tayo, kumbaga, sa ibon, magkaroon lang muna tayo pakpak para, mag-ipon ba? Opo. Para kung bubuylo lang tayo. Di ba? Tapos, kasi yun naman ang talagang nila bubuylo lang tayo. Kasi pagka nakabuelo na po, ay, lilipad na, kung baka lalayo na. O, ito na ngayon yun. Di ba? Yun ba ang sinasabi ni, pasintabi sa'yo taong gala, na idol. Idol ko yung taong gala eh.
Tapos yung pinaglalaban daw ang kabisnes. Sino Hanggang po? dulo. Sino pang ano? Yung John Papaya, yung mga kagwang. Mm. Pagpaglaban daw hanggang dulo, sila daw yung taga-proteksyon. Pero nung pinalipat ni Kuya, yun ang ano nangyari, di ba? Mm. Hindi naman sila magbayad ng bahay. Ganun. Hindi naman pang yun, pero ibig sabihin, bakit ganun ang nangyari? Hanggang dulo bang tawag doon? So, kaya tama rin yun na sa akin, wala akong talaga na buwagin yung kagwang kasi wala na rin wala na naman talaga kwenta ang kagwang eh. Opo. Di ba? Palagay mo, ba wala naman talaga eh kasi wala na eh. Ano pang naging kwenta Hindi, nun? kasi Wasak na eh. Yung kasi, yung pangarap kasi, sila kasi ang sumira nun. Hindi naman si Kuya ang nagano nun. Sinimulan kasi. Oo. So ano pa magiging silbi? Kaya, di ba, i-abolish. Ibig sabihin pala nag-aaway-aaway kayo dun Ayun, oo. May nabanggit ka kanina eh. sa mga vlog nyo. May nabanggit ka kanina. Sabi mo, pinaplano nila. Oo, plano talaga nila yun. Kasi Na- dito nga, di ba yung pinagkaano nila na kapag ka magkaroon nga sila ng buwilo, sabi nga rin, buwilo lang tayo, huwag muna tayo umalis. Nauna ka pa sa akin. Ako bago lang din ako. Oo, kasi nga, Ibig sabihin, mga taon na. Oo na, 2022 pa. Yun nga yung nalalam. 2022 pa? 2022. Oo, 2022 pa, wala pa Eh di kami channel ba eh. sumasahod pa kayo nung kay Papa? Yun ang nga sinasabi ko doon, Paps. Yung una kong pag-alis talaga mismo noon, di ba, kung naalala mo, di ba, yung may ginawa si Jojo na kontrobersya. Oh, di ba, Ano? may ginawa si Jojo na kontrobersya, di ba? Ah? Oh, Mm. di ba, gusto niya magpatiwakal doon. Dahil pinuntahan namin ni Kuya. Wala pa kaming channel noon. Mm. Di ba? 2022, wala pa kaming channel noon. Yun ang unang pag-alis ko sa kabisnes na umalis ako. Sabi ko doon sa kanila, sabi ni Junjun, alis tayo. Ang sabi gano'n. Sabi naman ni Papaya, doon na hintayin na natin yung bonus at sahod para makauwi tayo ng Mindanao. Sabi ko naman sa kanila, sige ako unang aalis. Sabi ko doon sa kasi gusto ko na rin umuwi ng Mindanao noon. Di ba, medyo magulo pa rin yung isip ko noon. Wala pa akong nalalaman doon, wala pang talagang, hindi pala pa talaga yung isipan ko sa kabisnes kasi sabi ko, itong tao na to, si kabisnes, totoo kaya malasakit ito sa amin kasi grabe na rin yung mga payo ni Kuya sa amin, totoo kaya itong mga sinasabi nito. Kaya nag-aaral din ako kasi napaka-imposible hindi naman kami katugo eh. Dalawang isip. So, dalawa akong isip, sabi ko. Kasi parang ano ka rin tawag dito. Lilitaw lulubog eh. Oo, gaganon talaga yun. Kaya akong pinakauna na number 1 na pasaway sa kabisnes eh. Opo. Di ba ako na yung Pap? Na kasi wala akong permente kasi yung isip ko hindi naman ganoon kasi seryoso talaga eh. Ngayon, yun ang pinag-usapan namin. Sabi ko, hindi na ako magpaalam. Bakit ako magpaalam, di ba? Eh, hindi naman niya ako hawak eh. Hindi naman kasi ganoon yung ugali ko eh. Wala pa akong wala pa akong kuwan talaga noon eh. Kumbaga, yung isip ko ganoon nga. Walang kumukontrol. Hindi totoo eh. Hindi pa namin napanood yung mga vlog kasi na tungkol dyan sa yung mga pinagtatalunan nyo. Wala, hindi ko alam yan nga. At nagugulat nga ako, pati pala si Sir TG, nagre-reaction na. At di ba wala na ngayon hindi na nga siya reactor daw ng ka-business. Kaya nga, yun nga ang noon. Pero wala naman tayong magagawa. Hindi naman natin po pwedeng pigilan yan sila kasi mga opinion nila yun eh. Wala na sila yung mga reactor. Pero yun nga, ikaw, ano masasabi mo kay Sir TG, sa idol mo? Idol, yun lang. Na sinabi na, ano sabi? Failure daw si Papa? Ayun ang sinabi. Si Papa ang failure. Siya daw ang failure. Si Kuya daw yung... Pati si Kuya Estong Oo, nagsabi. yun ang sinasabi niya. Si Istong daw yung nagsabi noon. Salita daw si Istong na buong tapang na failure daw ang kabisnes. Ay, bakit naman? Grabe naman. Bakit? Ewan ko sa kanila, kaya yun yung ko doon eh. Sa lahat naman ng oras, inintindi sila. Hinayaan siya magpahinga. Kasi nga, di ba may tinatawag na yung, ano ba yun? Insomnia? Ano yung sakit niya? Ano ba yung sakit niya? Yung nade-depress ka mo siya, nade-depress. Lagi niya naman dahilan niya. Hindi siya makakilos ka mo, nabanggit mo, di ba? Hindi siya makakilos na dito sa loob ng bahay. Nasa loob lang naman siya nakahiga eh. Kaya nga, yun na nga yung nagtaka nga ako doon eh. Kailangan niya daw magtrabaho para mabuhay eh. Oh, Dito di sana- meron ako dito Hindi siya kumilos Hindi, si Amaro naman, nakakapag-aral naman dito.
Di ba? Ano? Nakapag-aral? Di ba nag-aaral? Nakapag-aral siya pero lagi niyang bantay kasi problema lang din yung hinahatid doon eh. Puro away yun. Muntik ka na matay dito siya eh. Muntik ka na, di ba? Yung si anak ni ano? Sino to? Yung anak ni, Yun na po. ano, di ba ko yung Si Ashu. Si Aso, nasaksak, di ba? Si Aso. Pinagturungan hinabol dyan kasi doon din kay Amaro, binanatan dyan. Kasi araw-araw pa dito nag-aabang yung kalaban niya. Ayun o, mga kapabi, hindi ko siraan to. Totoo po yan. Na ano, kaya nga doon na sinasabi ni Istong na ako daw, wala daw siyang tinanim na sa Manaloob. Sinigawan niya nga ako doon sa kusina kasi may dala-dala siyang panaga. Dahil yung mga nag-aabang kay Amaro nandyan sa labas. Ganoon, akala ko nga tatagain ako eh. Bakit daw? Hindi ba may dala siyang karit na gano'n, yung parang lagari. Oo. Na ano, akala ko nga ako yung titirahin niya eh, kasi sabi ko ano nangyari, sabi niya ngayon. Oo. Tapos sabi niya wala daw siyang kinasik na, wala daw siyang isamang tinapay sa kanyang mga kasamahan. Ay paano pala yung kung ano. Tapos sabi niya, sorry kasi may tulo ko eh, sabi niya ganyan eh. Eh nandiyan lagi nag-aabang yung mga kalaban ni Amaro eh. Kaya nga sabi ko, kung tatagal ko si Amaro, baka ano, kasi ultimo nga, ako nga mismo sinasama doon sa school eh. Na hindi makalabas yung anak niya dahil naabangan doon sa school eh. Ano, patunay yung barangay doon. Ngayon, gagawa na naman ako ng kwento. Sinungaling na naman ako. Gagawa naman ako siguro ng kwento. Totoo nga talaga yun, di ba? Yun ang naiisip mo, nasasabihin nila. Oh, yun ang iniisip ko na... Nasabihin, gagawa ka ng kwento. Gumagawa na naman ako ng kwento. Oh, di ba? Na ano, ultimo nga ng ano eh. Hindi, nandito rin naman kami noon nung nangyari yun. Oo. Nandito Ikaw rin rin. kami. Oo, nandito naman kami nung nangyari yun. Sinundo pa nga ng barangay mo. Pumunta pa nga yung Oo nga, tama. Tapos sabihin niya, walang ano, na-stress na siya dito sa bahay ng kabisnes. Hindi naman siya nagluluto siya dito. Pero ibig sabihin, dun sa mga ano, pinapayagan naman siya magtrabaho eh. Binibigyan na siya ni Kuya ng ano, di ba, alaman. Tapos ang pinakasama ko na loob ko kasi na sinabi niya, hindi ko siya makakilos at kung anong iniisip ni Kuya, ini-distribute ka agad. Alanganin man sino mag-iisip kasi si Kuya nagpapakain. Diba? Hindi, at saka ano po eh, kahit saan namang kumpanya, o kahit sabihin natin katrabaho tayo, pag may naisip na ipagawa sa atin yung ating nangunguna sa atin, gagawin natin talaga dapat, diba? Gagawin mo yun na may walang sama ng loob para hindi masisira yung damdamin mo. Kumilos ka ng payapa o masaya ka. Tapos maganda yung layunin mo. Ibig sabihin, labag pala sa kanya na ganun daw. Kaya yun nga, hindi siya ano. Kaya nga yun daw, masama kahit labag sa damdamin ng mga kagwang. Alin na nga kagwang yung mga naglalabag dun sa mga... Hindi, huwag sasama ang loob nila kasi ginawa nga yung kagwang na yun dahil sa pangarap nga eh. Gusto rin ni Kuya yung pangarap nila, maabot nila eh. Yun. Gusto rin ni Kuya na yung kagwang na yun ay mabuo dahil pare-parehas tayo ng pangarap. Naalala ba nila yung mga pangako na kami ang bahala dyan sa mga anak mo, Kuya. Kami bahala sa mga bata. Babantayan namin sila. Meron pang mga sinabi si Kuya na pagka nawala kami, kayo nang bahala sa mga... Opo! Opo, nanumpa pa. Opo! Kuya! Opo, Kuya. Diba? Yung kagwang ay kailangan nang i-abolish kasi wala nang pangarap na sinabi. Pare-parehas naman tayo ng harap na ganitong sasakyan ang bibiling ko. Ganitong bahay ang gusto kong mabuo. Di ba? Yung mga pangako bawat birthday kasi, di ba? Nagsasabi tayo pagka mga pangako natin na kami bahala sa mga anak mo, sa pamilya mo, di ba? So yun. Yun ang ano ko doon Yung kay kasi... Kuya Estong, tsaka kay Taong Gala. Kaya... Yung kila Ate Jun, ano yung sinasabi mo yan? Ba't kayo nagkakasagutan naman? Ayun nga, dun sa sinabi nga ni Istong sa akin, na ganun nga yung ano nila, mga sinasabi ng dami. Pero dito talaga, yung ano namin dito, ayun ang sabi ni Papaya na bubuylo lang. Sabi niya ngayon, bubuylo lang tayo. Na may plano rin sila. May plano din talaga sila na aalis na sa kabisnis. Kaso lang, hindi pa sila nakakabuylo.
Bakit daw sinungaling ka? Ano yung sinasabi daw na Hindi ko nga alam kung ano ba. Kasi siyempre marami daw akong dahilan. Kaya ako, wala daw ako respeto sa kabisnes. Kapag tinatawag daw ako, marami akong dahilan. Hindi ko nga alam kung ano naging sinungaling ko sa kanila eh. Wala namang mga ginagawa ko kasi sinungalingan sa kanila eh. Wala naman akong ano. Kung nagkakasala ako, kay kuya, hindi sa kanila. Di ba? Kung nagkakamali ako. Pero hindi naman ako perfecto para hindi magkakamali. Di ba? Kahit siya nga eh, na ginawa niya na skandal dito sa ka-business house eh. Di ba? Hindi ba pagkakamali niya yun? Ganun nangyari. Yun sa akin naman, sila mama, sila papa naman, wala namang wala namang hindi naging peke yung pagmamahal para sa akin sa lahat, sa inyong lahat. Mas nagkaroon nga sila mama papa ng oras sa inyo kaysa sa amin eh. Yun nga yung So yan. ano ko eh, kasi sa araw-araw nagme-mission kami naman nila Dave, may mga pasok kami sa trabaho. So kayo talaga ang mas kasama nila, mas may oras sila sa inyo. So yung pagmamahal, yung pagpapayo nila mama sa inyo, pag-asikaso, lahat yun totoo. Ano yung pinagsasalo-saluhan natin dyan, tuyuman yan o napakasarap na ulam, pamilya eh, pamilya tayo eh. So ayun, hindi ko alam na nagkakaganyanan na pala kayo sa social media. Kila Ate John, kila Bay, kila Kuya Estong. Medyo ano lang din, siyempre nakakalungkot dahil hindi naman din yan nga, sabi mo nga, hindi naman yan yung tinuro ni Papa. At saka sabi nga ni Papa, paalam naman sila ng maayos, tapos biglang ganon, ba't ganyan? Paalam kayo ng maayos, diba? Hindi ko sukat akalain na ganyan. Pwede mo. Kaya nga, doon ako nalungkot siya. Kasi alam mo sa tutusin lang, ang turo ni Kuya, hindi ganun. No. Lahat nung nangailangan kami, nangailangan sila, tumulong. No. Diba? Si ate, si Kuya. Diba? Sinong diba? Tapos marinig mo sa kanila, marinig mo sa ibang tao. Na kaya ako, nag-reaction ako ng konti, kaso lang, pinahaba ni Stove, binigyan niya ng kasi ang ginawa ko daw, for the views. Sino nagsabi? Si Stove. Si Maldita. Yun. Kung, mapapanood mo rin sa kanilang yung channel, kasi hindi ko, nagbago sila ng channel eh. Nagbago na ba? Nagbago na rin sila ng channel, kaya kahit na hindi ka nakasubscribe sa kanila, hindi mo rin talaga mapapanood. Wala rin talaga. Kasi nagbago din sila ng channel nila. Kaya ako kung wala ka rin ng turo sa akin na yung channel na, hindi ko rin dito. Hindi, tsaka ang purpose kasi ni Papa, kaya na tinanggal din yan. Pagkakaunawa ko, wala nang kagwang. Kasi nga, wala nang purpose eh. Yung kagwang lang naman yung inabolish eh. Yung pangalan na yun eh. Di ba? Yung kagwang lang. Pero yung samahan, yung happy memories natin, pinagsamahan natin, nananatili yun eh. 'Di ba? Oh. Yung pangalan lang, yung pangalan ng kagwang ang tinanggal kasi wala na yung purpose eh. Tsaka hindi naman malaking issue yun eh. Si Kuya rin naman na naggawa nun at si Kuya rin ang pwedeng magtanggal nun. So ngayon, kung siyempre, mataas ang pagkakilala sa kagwang, di ba? Dati. Nung inalis siya ni Kuya, sana maintindihan nyo. Maintindihan nyo kung bakit inalis. Alam niyo naman yung naging resulta eh. Bakit hindi pa tatanggalin? Wala na nga. Tapos iba-iba pa yung sinasabi. Di ba? Wag na. Tama na. Tapos si Papa pa ang failure. Kasi yun nga, si Kuya pa naging failure. Yun nga. Tsaka, yun nga, sinasabi ni Junjo na isa din sa kinasama ng loob niya doon sa pag-alis ng kagwang. Kasi malaki daw yung impact kay Bay. Doon daw siya tumampo sa ka-business na inalis yung kagwang. Kasi si Bay daw ang pinagmulan ng kagwang. Oo nga, nandun na yung pinagmulan siya ng kagwang. Paano pinagmulan? Hindi naman si Bay ang nakaisip ng kagwang. Hindi Si ko Bay alam. si Bay ang unang naging kagwang. Sunod si Bong. Pero hindi kay Kuya Bay nagmula.
ayun nga, dito sa kanya, mapapanood mo sa kanyang channel. Na si Bay daw ang nagsimula daw kay Bay yung kagwang. Kaya doon sa ano na yun, doon daw sila nagtampo. At doon daw sila nagkaroon ng sama na loob sa kabisnis. Dahil lang doon? Dahil lang doon sa sa pagtanggal ng kagwang. Eh, grabe naman. Oo, dahil lang doon. Napakababaw naman. Oo. Eh, ikaw, buti hindi sumama loob mo. Ay, naku, malabo na yun. Sa una pa lang, Paps, talagang totoo lang, hindi na eh. Hindi ko na rin inasahan na mabuhay yung kagwang eh. Kaya kita mo humaba nga yung yung term eh. Alam ni Kuya kung sino ang tunay na tao o hindi. Kasi sabi nga nila eh, si Kuya pag nagtingin yan, parang parang masin yan. Tagos-tagos ka doon. Alam na ni Kuya. Di, si Kaso Papa lang kasi- pinapahaba niya yung para, malay mo, magbago. Magbago yung tao. Oo. Si Papa po kasi, na Papi magaling talaga yan kumilatis ng tao. Alam niya kung ano ba yan, anong klaseng tao yan. Ano po kasi si Papa eh, nahubog na rin sa experience, sa natira yan sa iba't ibang klase, sitwasyon ng buhay. Kaya alam niya na rin, mga kapapi. Ngayon sa akin, nadidismaya na ako, nasasaktan ako, ganyan na pala yung nangyayari sa inyo. Doon naman sa bakit ka magtatampo, di ba? Ewan ko. Doon sa akin naman, huwag na kayong mag-away-away dyan. Pero sa akin lang, wala mo Pero kasi alam mo sa totoo silang ako, sobrang malok sila eh. Sino? Siyempre, sila, Junjun, at Papaya, sobrang sa akin yan kasi Kahit si Papa naman, Oo. lahat naman kayo, Diba? mahal ni Papa eh. nasasaktan na kasi ako dahil yung mga tinuturo sa amin, hindi dapat noon eh. Hindi dapat ganun. Oo. Ang tinuturo sa amin ni Kuya, hindi ganun Magmahalan kayo. Mahalan tayo. Sabi Kahit niya. anong sitwasyon ng buhay. Ano man ang pagsubok na daraan sa atin. Yun naman ang Manatili. lagi eh. Tayo, sabi niya, yun ang kagwang, sabi niya ngayon, manatili. Eh paano? Pinalipat ka ng bahay. Ano na nangyari? Diba, nagsarili na. Hindi naman din sila mangungupahan. Hindi naman siya mangungupahan. Kaya nga yun nga, nagulat nga ako doon sa reaksyon ni Stong na sinabi sa akin ganun. Stress daw si Papaya dito. Ba't Gusto na naman? daw magpatiwakan. Ba't naman may stress? Kasi dito na daw sila galing eh, noon eh. Eh, bakit napasama ba sila dito? Hindi, yun ang tanong doon. Kaya nga napaka-comment din ako doon. Tapos, hindi ko lang pinansin yun. Tapos yung, napanood ko pa yung Istong nagsalita na dahil sa pinyurang kagwang. Oo. Doon ko na, ganun pala yung niya. Pati si Istong may salitang ganun. Siyempre, nag-comment ako. Ako sa kanya. Bakit? Anong kagwang? Bakit ganun? Eh, wala namang... Si Kuya ba may sinabi ba na masama doon sa pag-alis niya sa kagwang, di ba? Wala. Wala naman. Oh, basta inalis niya lang kasi hindi na nga nag-grow eh. Hindi na nga umano kasi wala na nga sila eh. Oo. Di ba? Kaya alisin niya na lang yung ang kagwang. Oh, sino pang maging tayo doon sa Wala na. Tama lang din naman sa akin yun eh. Wala namang mali doon eh. Kaso lang, pinapalaki lang nila issue, pinapalaki lang nila ni Stone. Si Papa na naman masama. Oo, dahil daw ang kagwang, nag-grow naman, hindi naman, hindi failure ang kagwang, kundi bakit daw nag-grow. Ayun ang sinasabi na, bakit daw lumagok. Kasi ang pagkakaintindi nila, dahil na, walang kwenta, ang tinatawag na failure. Talagang totoo naman eh. Wala naman talaga eh. Ano pa maging kwenta nun? Wala na sila. Ang kagwang kasi, Diba? ang purpose kasi ng kagwang, katuwang ng ka-business official, di ba? Oo. Kagaya niyan, nagbukod kayo, pero yung bang madalaw, makamusta, mapasyalan, wala na rin eh. Di ba? Basta sa akin, ganda mo, sa akin lang, huwag na kayo mag-away-away. Sa akin lang
Pero hindi naman kita po pwedeng kontrolin, hindi naman kita po pwedeng pangunahan kung ano yung damdamin mo. Siyempre, kailangan kitang respetuhin sila. Sa inyo po yan. So, sa akin, alam niyo naman po yung tama at mali, di ba po? Tama po talaga yun. Kasi ako pa, sa tutusin lang, marami na tayo nababasa sa comment section na tama na yung mga hidwaan ng ganyan. Kaso lang, hindi ko rin hindi ko talaga matanggap na ganun yung At hindi ko sinasabi na pinagtatanggol ko si kuya dito. Ang sa akin lang, sinasagot ko sila na puro naman kasi nungalingan yung kanilang mga sinasabi. Kasi hindi lang naman ako buwan dito Yun ang sinasabi ko sa taon ako dito At Opo. hindi ko naranasan yung ganun na sitwasyon na sinasabi nila kasi ako mismo, saksi. Ako mismo, nakikita ko mismo kung anong mga ginagawa nila sa loob Di ba? Anong nangyari, bakit ganito, bakit ganun. Di ba? Kaya yung sinasabi nila na ganun, ako nagagaano na hindi totoo yan. Diba? Ngayon kung halimbawa, ako naman walang at masama din sa loob ko na ito, nagkasagutan kami dito sa social media. At ginagalang ko din naman sila, ganun, di ba? Tapos, ang inalala ko nga, dahil number one din na pumunta ako dito, dahil dapat kay kuya ko ito sabihin. Kaso lang, alam ko, talagang baka magagalit lang si kuya sa akin o kanino. Basta, yun lang ang ko na sana kung mapanood man ni kuya ang hindi niya pa alam to kasi. Oo nga. Wala nga kasi wala kami alam dito. Hindi niya pa alam kasi nung pumunta ako dito nga kanina nung nag-vlog sa akin hindi niya talaga yun Sabi niya, kumusta yung YouTube channel mo Kuya Damo? Ano bang channel mo ngayon? Sabi niya yan. Sabi ko Kuya Damo official. Okay naman. Ganun. Hindi niya talaga alam to. Ngayon, kung mapapanood niya ito, doon niya ngayon malalaman na ganun na pala nangyayari sa labas ng ka-business house. Sa akin naman doon na ito, kaya mas maganda din yun na itabi ko, nakakamusta mo ako, yung channel ko. At na-open ko ito na ito na yung nangyari sa labas. Kasi di ba, kahit ikaw nga, hindi mo rin alam. Kasi nag-iba ng channel sila Oo, hindi ko na rin alam. Oo. Kaya pasensya ka na sa akin talaga, Paps. Siyempre, mahalaga lang kasi sa akin yung ka-business Opo, salamat. Hindi ko naman sinasabi na tinatanggol si Kuya. Yung sinasabi ko lang dito, yung tama lang. Opo. Di ba? At malaman ni Kuya na gano'n na nangyari doon at gamit ko pa rin yung ka-business official kasi na pangalan. Kasi pag oras nalaman ni Kuya, talagang yun, hindi yung papayag. Di ba? Baka baka gabigla siya. O Sasaktan yun. Magpapaalam, hindi ako nagpaalam, magagalit siya. Hindi, tsaka yung ganyan na nangyayari sa inyo, siyempre, masasaktan din yun. Bakit ganyan? Kaya nga. Kasi tinuring niya kayong mga anak Tapos ganyan. Eh, sa akin naman, kung ano lang yung totoo sana, wag naman yung, di ba? Kaya, Yung pasasamain niyo yung si Papa, di ba? Kawawa naman. talaga. Ano pa yung mga mo doon, kaya mo? Ayun na nga sana, kung maaari naman, huwag na lang nasamain si Kuya. Siyempre, doon talaga ako na kasi yung mga dating na hindi naman totoo. At si Kuya, walang hangarin ng sama sa kanila. Bakos, masama ba yun nung ipapalipat ka na malapit ka sa kanya? So, ibig sabihin, ayaw na talaga nila ni Junjun at saka ni Papaya na makasama si Kuya. Bakit? Ayaw na nila tumira sa ka-business house Opo. Gusto na talaga nila lumayo. Kaya gumawa na sila ng dahilan. Palagay mo, di ba? Sa akin naman din naman sa pakiramdam ko lang, di ba? Ano palagay mo? Kasi ayaw na nila lumipat dito ibig sabihin, ayaw na nila talaga makasama si Kuya. Kasi stress na daw dito Hindi, nanggaling na nga rin sa'yo na sabi nila na Stress. gusto na nila umalis year of 2000. 2. Oh, 2000. 22. 22. 2002. Wala pa yun. Wala pa yun. 2022. 2022, mga kapap. Yun ang plano namin. 3 kami nagplano noon, Pap. Kaso lang, Sino isa? si Junjun, si Papaya at saka ako. 3 kayo. Oo, kaya ako ang unang umalis. Pero ang sabi ko sa kanila, sige, ako ang unang umalis. Pag nakuha yung bonus at saka sahod nyo, siyempre sa chat nyo ako.
Para pagka pumunta sa Mindanao, siyempre kasabay ako doon kasi siyempre, di ba? Yung maliit pa ako nung galing ako sa Mindanao, siyempre kung sakali na tutuloy mo na ako sa kanila. Kasi Pinuntahan naman natin yung mga bahay nyo. Oo, yun nga. Grabe naman, inong mga tour natin, bahay nyo isa-isa. Pinuntahan natin kahit napakalayo, di ba? Yun na nga ang nangyari doon. Ngayon, sasabi ko, bakit yun? Totoo naman yung sinabi niya sa akin, hindi naman na wala namang kasinungalingan doon. Bakit na naman sinungaling? Gumagawa ako ng kwento. Kasi ako daw gumagawa ng kwento at hindi daw totoo ang mga sinasabi ko. Sabi ko, gagawa ba ako ng ng salita? Ang hirap gumawa ng kwento na hindi totoo, na paninira lang. 'Di ba? Kaya na-open ko 'yun. Nga ganun pa, pasensya na. Kasi sinasabi nila na gawa-gawa ko lang, sinungaling daw ako, gawa-gawa ko lang yung kwento na 'yun. Ano mo gawa-gawa ko yung kwento na 'yun eh? Yun ang pinag-usapan namin. Ngayon nag-reaction din si Idol Taong Gala na ang na 'yun, ang nangyari na yun na walang katotohanan. Palagay nyo po. Ganun po yung sinasabi niya eh. Ito, for the views lang ba? Sabi niya. Paano malalaman ni Sir TJ yun? Ay wala naman si Sir TJ dito sa ka-business house. Kaya nga nagtaka ako eh. Alam niyo yun. Kaya nga, ganun ang reaction niya eh. Yun, hindi natin alam kung ganun ang niya. So sana kung halimbawa man panood ni Kuya to, sana maging hindi lang sana siya relax lang ba? No, relax lang. Hindi ko naman sinasadya talaga na na ganun. Opo. So yun na mga kapapi, mga ka-business, medyo malungkot yung balita ng Kuya Damo. Yan si Kuya Bong tatas lang maligo. Tara. At hindi ko po alam kasi medyo nakakabigla rin para sa amin. Para sa akin, siyempre anak ako ni Papa, na ganyan na pala yung nangyayari sa kanila. Sa akin, doon lang kayo sa tama. Wala mo, ang may papayo ko lang, sa tama lang kayo. Kasi mahirap pagka napagalitan tayo ng Panginoong Diyos dyan. Ayun nga. Hindi ko naman po pwede kayong pangunahan. Kayo, wala na kayong tawag dito, syempre kagwang, wala na di ba? Wala na ring si Papa, hindi nyo na rin pinuno yan dahil wala nang kagwang. Pero nasa inyo, kung magpapasako pa rin kayo kahit wala na yung kagwang, di ba? At bago ko po tapusin yung vlog na ito, mga kapapi, mga ka-business, lahat po ay welcome dito sa bahay namin, sa business house. Sino man po ang pwedeng bumisita, bisita lang po kayo. Sa mga umalis, pwede rin po kayo bumisita rito. Gaya ni Kuya Damo, di ba? Wala naman po tayong masamang tinapay At sa amin, welcome na welcome po kayo dito sa business house. Anytime na gusto niyo pong pumunta, pwede po. So yun lang po muna, no? At ikaw Kuya Bong, may gusto kang sabihin? Wala naman. Ikaw Kuya Mo, may gusto ka pang sabihin? Salamat din. Salamat din Paps sa at least nalaman mo yung totoo sa'yo ko sinabi. Opo, salamat din Kuya Damo sa pag-share. Thank you very much. Salamat din sa pag-share. At salamat din dahil dito ka, bumalik ka sa bahay, bumisita ka. Salamat sa pagmamahal. Salamat din pa sa inyong pagmamahal sa akin na walang tawa. Na po. Kaya na, God bless po. Mga papi, hanggang dito na lang muna. Medyo mahaba na po yung vlog natin at kita kayo sa susunod na vlog. God bless po, mga kapapi.